ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mundo ng pag-ibig, may pagmamahalang umuusbong pa lamang at meron din namang natutuldukan. Ngunit sa isang relasyon, na pagkasundo ang tapusin na lang ay posible pa kayang maibalik sa kung paano ito nasimulan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang magbigay ng second chance sa taong dati mo ring minahal? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Maiko, 30 years old at taga Makati. Social media manager ako ng isang private company, Papa Dudut. Mula nang magkakatrabaho ako ay bumukod na ako sa mga magulang ko at nag-decide na lamang na mangupahan. Gusto kong simulan yung kwento ko sa naiibang paraan. Sa halip kasi na sa simula ay sa dulo ko ito uumpisahan. Boyfriend ko na po si Jomel for almost 7 years. Magkaedad lamang kami at nagtatrabaho naman siya bilang isang full-time barista. College pa lamang kami noon nang magsimula kaming magligawan. Patuloy na tumatag ang relasyon naming dalawa kahit nakatapos na kami ng pag-aaral. Pareho namang boto ang pamilya namin sa isa't isa. Sabi pa nga nila ay suportado nila kami kung babalakin na naming magpakasal after college at nakahanap na ng trabaho. Hindi ko na nga mabilang kung ilan na yung mga nakapagtanong sa amin kung kailan daw kami ikakasal. Napag-uusapan naman namin yon ni Jomel pero alam namin na pareho kaming hindi pa handa ng time na yon. Yung pinakamalapit na lang sa pagpapakasal na nagawa namin ay ang pagli-live-in naming dalawa. Nagsama kami sa isang apartment at naging masaya na rin naman, Papa Dudut, lalo na't mahal namin ang isa't isa. Habang nagpapatuloy ang pagli-live-in namin, sunod namang naging tanong ay kung kailan kami magkakaanak. Alam naman naming hindi pa rin kami handa sa ganong responsibilidad. Pero gusto naming subukan na maging isang magulang, Papa Dudut. Yun ay para maging handa na kami sakaling dumating na ang pagkakataon na magkakaanak na kami. Pero nang time na yon ay hindi bata ang naisip naming alagaan, kundi isang pusa. Maaring weird yon para sa iba pero marami rin naman talaga na mas piniling maging fur parent muna. Isa sa napaka-cute na ragdoll cat nga ang nabili namin. Puting-puti po ang balahibo niya. Medyo brown yung dulo ng tenga at kulay blue naman ang mga mata. Unang kita ko pa lamang sa pusang yon ay gumana kaagad ang pakiramdam ko kaya hindi na kami nag-alinlangan pa na bilhin yon kahit medyo may kamahalan pa, Papa Dudut. Pinangalanan naming yan ng alaga naming pusa. Sa katunayan ay para na rin kaming may anak dahil alagang-alaga namin yon at sobra-sobrang atensyon pa ang naibibigay namin. Perfect na nga para sa amin ang ganong klase ng setup, Papa Dudut. Pero hindi lang namin inaasahan noon na habang tumatagal ang pagsasama namin ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. Saka lang namin napagtanto na marami pala kaming pagkakaiba. Hanggang sa naging dahilan na yon ang madalas naming pagtatalo. At dumating na lamang din yung araw na nagpasya na kaming tapusin na ang relasyon namin na matagal naming inalagaan, Papa Dudut. Simulan na natin yung hatian ng mga gamit dito sa bahay.
Itong mesa, sa akin na to. Kailangan ko to para sa bagong apartment na nakuha ko. Okay, yung sofa naman yung sa akin. Alam mo namang hilig kong humilata dyan after work. Sige, pero yung throw pillows, sa akin yan ah. Ako nagpagawa niyan sa friend ko. Sure. Yung microwave oven sa akin na lang yan. Di ka naman mahilig gumamit niyan. Delikado kasi yan kaya ayoko talaga. Mabubuhay naman ako nang hindi gumagamit ng oven, no? Walang delikado. Praning ka lang masyado. Pag-aaway na naman ba tayo? Tuloy na lang natin tong hatian ng mga gamit para matapos na. Kung sa'yo yung microwave, sa akin na yung TV. Uy, teka. Ako bumili niyan eh. Ikaw yung bumili, pero 30% din yan yung binayaran ko. Baka nakakalimot ka. Loan ko yung ginamit na pambili. At ako rin nagtuloy sa pagbabayad nun. Still, may 30% pa rin akong ambag sa TV na yan. Bumili ka na lang ng bago. Kaya mo naman eh. Mas malaki sahod mo kaysa sa akin, di ba? So hanggang ngayon, issue pa rin na mas malaki sahod ko kaysa sa'yo, ganon? Sabi ko na nga be. Dati yon. Siyempre hindi na ngayon. Bakit pa? Hiwalay na rin naman tayo, di ba? Baka ikaw na lang nag-iisip nun. Ba't defensive ka? Ikaw naman nagsimula ah. Akala ko ba maghahatian na lang tayo ng mga gamit? Parang gusto mo pang magsimula ng away eh. Seryoso? Ako pa talaga? Ay, ano pa nga bang bago? Daming satsat. Tuloy na natin. Fine, sa'yo na yung TV. Hindi rin naman ako mahilig manood. Ikaw lang naman nag-e-enjoy dyan. Yan! Ganyan sana para di na tayo magtatalo pa. Yabang. Basta yung aircon sa kwarto, sa akin na rin yun ah. Sure. Paano si Ian yan? Paano nga ba? Di naman natin pwedeng hatiin yan. Malamang. Kaya nga pag-uusapan natin ngayon, di ba? Mukhang matatagalan pa to. Pwede bang sa susunod na araw na lang? May meeting pa kasi ako eh. Yan ka na naman eh. Kahit ngayong hiwalay na tayo, hindi mo pa rin talaga magawang magbigay ng oras para sa mga mahalagang bagay. Di naman sa ganun. Nakaschedule na kasi yung meeting ngayon. Alam ka namang di ako umattend dun. Mabilis lang to, huwag ka mag-alala. Hindi ko uubusin yung precious time mo. Nakakahiya naman kasi sa'yo, no? Napaka-busy mo nga palang tao. Ay, Maiko, ano ba? O bakit? Yun naman kasi yung ipinapakita mo lagi. As if naman ikaw lang yung busy sa ating dalawa. May mga importante rin akong gagawin pero inuna ko muna to. Naglaan ako ng oras kaya please lang. Gawin mo rin naman yung part mo. Ang dami mo pa talagang sinasabi. Diyan ako bisit na bisit eh. Pwes pareho lang tayo. Hindi ako natutuwa sa'yo. Kaya nga gusto ko na matapos to. Sige, para wala nang gulo. Tapusin na natin to. Papa Dudut, nagkausap na rin naman kami noon ni Jomel tungkol sa for baby namin na si Yanyan. Nagkasundo kami na mula Lunes hanggang Miyerkules sa akin si Yanyan at Huwebes hanggang Sabado naman ay kay Jomel. Sa Linggo ay salitan kaming dalawa depende sa schedule namin sa trabaho. Laking pasasalamat ko na lamang dahil kahit para sa sandaling yun na lamang ay nagkasundo kaming dalawa. Habang nag-uusap kami noon ay hindi ko maiwasang tumitig sa mukha niya at balikan ang mga nakaraan namin. Hindi ko maiwasang alalahanin ang panahon na hindi pa kami napapagitnaan ng kahit na anong pride. At hindi pa namin masyadong pinapansin yung mga pagkukulang at pagkakamali ng bawat isa sa amin. Hindi pa kasi big deal sa amin noon ang mga bagay na yon. Pero syempre, hindi ko naman magawang sabihin yon sa kanya at alam ko at malinaw naman sa akin na tapos na kaming dalawa. Pareho naming ginusto ang desisyon na yon at aminado naman ako na wala na rin akong balak na makipagbalikan pa sa kanya. Nasagad na rin kasi ako noon sa sitwasyon namin at hindi ko na alam kung papaano pa siya pakikitunguhan gaya ng dati. Pero siguro naman ay hindi na rin masama na sariwain ulit ang mga alaala naming dalawa. Parte naman yon ng masayang pagsasama namin at yun din ang patunay na meron din namang magandang nangyari sa tagal naming nagsama. Lalo na nga noong panahon na una naming nabili sa pet shop ang for baby namin na si Yanyan.
OMG! Sobrang cute naman ng pusang to. Nakakagigil. Huwag mo na masyadong panggigilan. Marupok pa buto niyan. Kasi baby pa, ganon? Oo, di ba nga? Kaya tayo bumili ng pusa kasi ito yung magiging baby natin, pansamantala. Habang di pa tayo ready na maging parents sa totoong baby natin. Sa ngayon, cute na kuting muna. Pero paano kung hindi pala tayo fit para maging parents? Baka mag-fail lang tayo. Bakit ba kasi ang nega mo? Kung kaya ng iba, kaya rin natin yon. Konting tiyaga lang. Tsaka it takes time naman talaga. Hindi naman agad-agad perfect parents na tayo. Yung pagiging parents sa totoong anak natin ang tinutukoy ko, ha? Alam ko. Kaya nga ngayon pa lang, kahit sa pet lang muna, i-practice na natin yung responsible parenting. Huwag ka na mag-worry masyado dyan. Ang advance mo kasi mag-isip Sorry naman, medyo natakot lang. Hindi kaya biro maging isang parent. Malaking responsibility na yung nakaatang sa atin noon. Hindi na yung gaya ng ginagawa natin sa mga pamangkin natin na hihiramin lang tapos kapag hindi na kaya o nagsawa na, ibabalik sa parents. At kapag nagkaanak na tayo, di natin pwedeng sukuan yun at ibalik sa sinapupunan mo yung bata pag di na natin kaya. Challenging nga. Yun na nga. Ay, tara na nga. Gigil na ako Gustong-gusto ko na siyang iuwi. Siya lang? Funny mo, syempre kasama kitang iuwi, no? Sinong tatay yung ama nitong anak natin, ha? Panagutan mo ko. Uy, hinaan mo nga boses mo. Baka mamaya isipin ng mga nakakarinig na nabuntis talaga kita. Tapos ayaw ko panagutan. Basta, iuuwi rin kita. Kala ko iiwan mo na ako Pwede ba yun? Nagsasama na nga tayo sa isang bubong At nagbabahay-bahayan. Alam mo, sira ka talaga. Okay nang sira. Basta sa'yo lang may tama. Ang corny. In fairness, ngayon ka lang naging ganyan. Grabe naman sa corny. O siya, tama na to. Iuwi na natin yung anak natin. At simulan na natin i-practice yung pagiging responsible parents. Wow, parang tunay Ay wait, bibili pa pala tayo ng gatas niya at mga laruan. Doon na lang tayo sa kabilang pet shop. Mukhang mas mura doon kesa dito. At nagsimula na nga. Certified nanay ka na nga, babe. Ha? Dahil lang sa gatas at mga laruan niya? Siyempre hindi lang dahil doon. Ano? Kuripot ka na rin di ba ganyan na ganyan yung mga nanay? Natututo na magtipid. Kung saan mas nakakamura, dun sila. Kasi mahal naman talaga dito sa pet shop na to. Tsaka ang laki kaya ng… Shh! Okay na, mami. Okay na. Tara na dun sa kabilang shop. A mother knows best nga, di ba? Tara na nga. Papa Dudut, yun yung panahon na puno pa kami ng matatamis na ngitian, masasayang tawanan at madamdaming mga pangako sa isa't isa. Yung parang wala pa kaming ibang iniisip dahil maayos naman ang relasyon namin at estado sa buhay. Pero hindi ko akalain na posible rin palang matapos yon. Unti-unti kaming nawala ng gana sa relasyon namin hanggang sa magising na lamang isang araw na hindi na namin gusto ang isa't isa. Pareho na kaming sumuko sa mga dumating na mga problema at sa malaking pagkakaiba namin sa mga bagay-bagay. Doon na nga Papa Dudut mas nanaig yung pride at tuluyan ng sinibak yung natitirang pag-asa na meron kaming dalawa ni Jomel. Tanggap na naming pareho yon at wala nang gustong makipagbalikan pa. Ipinagpasalamat na lang namin na natapos ang relasyon namin na hindi kasing gulo tulad ng sa iba. Walang parinigan sa social media at walang siraan na naganap sa mga kaibigan. Kumbaga ay naging civil pa rin sa isa't isa. Kung kailangan mag-usap pa rin kahit tapos na kami ay nag-uusap pa rin talaga. Hindi na namin kailangang i-block ang isa't isa sa Facebook at hindi na rin namin kailangang magpaka-sad girl o sad boy sa isang tabi. Yun kasi yung kagandahan sa pagiging mature naming dalawa. Kinailangan naming i-handle ng mas maayos ang naging breakup namin. Lalo na't nasimulan na rin yung pagiging parent sa fur baby naming si Yanyan. Ewan ko ba Papa Dudut pero siya na lang talaga ang dahilan kaya meron pa rin kaming koneksyon sa isa't isa sa kabila ng naging breakup naming dalawa.
Inisip na lang namin na ginagawa lang namin yon para sa alagang nagbigay rin ng kulay sa nakaraan naming pagsasama noon na naging masaya naman kahit papaano, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging mahirap ang simula ng pagiging for parents o magulang para kay Yanyan. Doon ko lang kasi na-realize na ganun pala ang pakiramdam ng mga mag-aasawang nagkakahiwalay at naghahati-hati lang sa responsibilidad sa mga anak nila. Alam naman naming pusa lamang si Yanyan pero syempre parang anak na ang turing namin sa kanya. Kaya hindi rin namin mapabayaan. Ang daming nagpapayo sa amin na ipamigay na lamang si Yanyan. Naging option na rin namin ang bagay na yun noon at pinag-usapan pero sa huli ay pareho naming hindi kaya na ipamigay na lamang ang alagang napamahal na sa amin ng sobra. Isipin nyo na lamang yung pakiramdam ng isang magulang na ipamimigay ang anak niya. Masakit yon lalo na naroon kami pareho at nasubaybayan namin kung papaano lumaki si Yanyan. Dahil sa schedule namin sa pag-aalaga sa 4 baby namin ay nahirapan din itong mag-adjust kasi paiba-iba ito ng bahay na pinupuntahan. May kalayuan din kasi ang napili kong lipatang apartment sa bahay ni Jomel. Pero nang tumagal na rin naman na ganon ang setup namin ay mukhang nasanay na rin naman si Yanyan. Nung nagsimula yung pagpapalitan namin sa pag-aalaga sa 4 baby namin, napansin ko na ang pananamlay nito. Agad naman akong nag-worry noon kaya pinatignan ko na kaagad sa vet. Pero noong masiguradong wala naman po itong sakit ay saka ko lang napagtanto na nararamdaman din pala ng mga pusa ang problema ng 4 parents nila. Dati kasi nakikipagkulitan pa sa amin si Yanya na parang isang bata. Isa kasi yon sa katangian ng ragdoll cats na nagustuhan ko. Friendly sila sa mga tao. Pero noong maghiwalay kami ni Jomel ay nagkaroon din ng pagbabago sa alaga namin. Hanggang sa napadalas na nga rin noon ang pagtatalo namin tungkol sa pag-aalaga kay Yanyan, Papa Dudut. Lang. Sorry, na-traffic lang. Paanong traffic? Sabi sa balita maluwag naman yung kalsada. Lalo na dun sa area mo. Talagang inala mo pa yon para may dahilan kang awayin ako ngayon? Kasi lagi ka nagsisinungaling. Yan! Ganyan ka na naman. Magbubunga nga para patahimikin ako. Di na nga tayo pero di ka pa rin nagbabago sa ugali mong yan eh. Nakakarindi, Maiko. Talagang maririndi ka sa akin kung hindi ka titigil sa pagsisinungaling. O sige na. Nagsinungaling ako. Napasarap lang naman yung tulog ko kasi napuyat ako kagabi. Nagkayayaan kaming mag-inuman nung pinsan kong galing pa sa Bacolod. O ano, masaya ka na? Kita mo na? Hindi naman ganun kahirap magsabi ng totoo pero nagpapalusot ka pa rin. Pwede namang sabihin na lang agad yung dahilan. Hindi yung magtatagpi-tagpi ka pa ng kasinungalingan. Tagpiin mo kaya bunganga mo, mas madali yun. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko nasa na yung mga gamit na kailangan ni Yanyan para makaalis na kami. Eto, dalhin mo na tong kama niya. Siguradong sa basahan mo na naman siya patutulugin. Paano ka naman nakakasiguro? Nakita ko yung pinost mong selfie. Sa basahan siya natutulog. Sus, minsan lang naman yun. Di naman lagi. Pero sige, dalhin ko na lang din yan para mas komportable siya. May gatas pa ba siya doon? Isang inuman na lang niya yung nasa bahay. O sige, kunin mo na rin tong gatas niya rito para may stock ka na doon. Wag na. Bibili naman ako bukas eh. Lagi mo na lang sinasabi yan pero hindi ka naman talaga bumibili. Nagkataon lang naman na nakalimutan. Masyado ka namang judgmental. Nagkataon pala yung lagi. Kahit nung tayo pa, katwiran mo na lagi yan eh. Lahat na lang nakakalimutan mo. Dami mong issue? Eh ikaw, issue naman sa'yo yung pagiging nagger mo. Wala na nga tayo pero ganyan ka pa rin. Hindi naman ako magbubunga nga ng walang dahilan eh. Magbago ka na rin kaya para hindi na ako napapagod kakabunganga dito. Bakit pa?
Wala nang tayo, Maiko. Magbago man ako o hindi, wala ka nang pake doon. Ah, ganon? Baka nakakalimutan mo. Fair parent pa rin tayo. Kaya dapat lang na matuto ka naman maging responsible. Tama na nga. Para sa gatas lang ni Yan kung saan-saan pa napunta yung usapan. Pinag-aawayan pa kahit di naman kailangan. Hayaan mo, bukas bibili ako ng gatas niya after work. Akin na yung kama, aalis na kami. Iti-text kita para maalala mo. Wag na, di na kailangan. Kailangan. Kasi makakalimutin ka. Kilalang kilala na kita, no? Pwede ba? Kahit minsan lang magtiwala ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Masyado mo kasing minamaliit yung kakayahan ko bilang fur daddy ni Yan. Sa tono mo kasi, parang ikaw lang yung nagmamalasakit sa kanya. Hindi naman ganun yung… Please lang, tama na. Aalis na kami ni Yan. Papa Dudut, lagi na kaming gano'n ni Jomel at para kaming mga aso't pusa na lagi na lamang pinagtatalunan kahit simpleng bagay lang naman ang kadahilanan. Away dito, away doon. Pakiramdam ko nga ay mas lumala pa kami noong wala na kaming relasyon. Siguro'y dahil na rin yon sa mga unresolved issues namin sa isa't isa. Kaya hindi namin yon mapigilang ilabas tuwing nagkikita kaming dalawa noon. Pero tingin ko rin naman ay matatapos din yon. Konting adjustments lang at pwede pa rin naman kaming maging magkaibigan ni Jomel. Kailangan ko lang din siguro na iwasan yung kinakainisan niya sa akin tulad noong lagi akong nagbubunga nga sa kanya. Pero syempre magagawa ko lamang yon kung mababawasan niya rin ang pagiging irresponsable niya. Lalo na at mag-isa na lamang niya. Wala na ako roon para laging mag-remind kung ano ang dapat niyang gawin para kay Yan. Hindi naman naging madali para sa akin na mag-adjust para kay Jomel. Talo pa kasi niya yung isang bata sa katigasan ng ulo niya. Although mature naman siya pagdating sa ibang bagay. Sadya lang talaga na pagdating sa akin o sa mga paalala ko sa kanya ay doon kami nagkakaroon ng mga problema. Pakiramdam ko tuloy, Papa Dudut, ay mas kailangan pa siyang alagaan kesa kay Yan ng mga panahong yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Papa Dudut, ay sinubok ang pagiging for-parent namin. At sa ganito ngayon nangyari, Papa Dudut. Maiko, ano nangyari? Gabing-gabi na pinapunta mo pa ako rito. Jomel! Si Yan! Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Dalhin na natin siya sa ospital. Bakit sa ospital? Pusa yan. Baka sa vet. Ano ba? Wala akong oras makipaglokohan sa'yo. Di naman ako nakikipaglokohan sa'yo. Kinorek lang kita. Tsaka, kumalma ka nga. Ano ba talagang nangyari? Kanina pa ako nagtatanong, di mo naman sinasagot. Paano ako kakalma? Kanina pa nagsusuka si Yan at hindi na kumakain. Nakahiga na lang siya tapos sobrang tamlay niya. Ngayon lang ito nangyari. Paano kung may malalang sakit na pala siya? Kumpleto naman siya sa vaccines Kumalma ka muna, please. Hindi ako kakalma. Paano kung mamatay siya? Hindi siya mamamatay. Ano ka ba? Strong kaya tong baby natin. Di ba, baby Yan? Tignan mo hindi siya nagre-respond. Ibig sabihin may mali sa kanya. Baka may nakain lang na kung ano. Ay naku, wala na akong oras sa baka-baka na yan. Buhati mo na siya. At maghanap na tayo ng bukas pang vet clinic. Sandali, magbubook lang ako ng sasakyan natin. Ha? Nasaan yung kotse mo? Pinahiram ko muna kina mama. Pumunta silang Tagaytay Ano ba naman yan? Ngayon pa talaga? Kalma lang, ano ba? O ayan, nabook ko na. Tara na. Tara! Teka, kunin muna natin si Yan. Sabi niya kasing kumalma ka muna Tingnan mo, sa sobrang pagpapanik mo, naiwan pati yung ipapavet natin. Unless gusto mo ring ipavet kita. Ano ba? Tumigil ka nga. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, ha? Pinapatawa lang kita. Masyado ka na kasing stressed Lagi ka na lang ganyan. Kasi tungkol sa baby natin to Alam ko naman. Nag-aalala rin naman ako pero di talaga makakatulong kung magpapanik ka. Kaya please, kalma, okay? Eto na, kakalma na. Tara na. Wait lang. Si Yan di ko pa nakukuha.
Oo nga pala. Sorry. Yan, ganyan dapat. Ngiti ka na ha? Oh, eto na. Ngingiti na. Kakalma na rin. Good. Kaya ni baby natin to. Oo, kaya to ni Yan. Huwag ka na masyado mag-alala. Di naman natin pababayaan tong fur baby natin. Teka, tagal naman ng binukong sasakyan? Oo nga eh. Sana pala talaga kumuha na rin ako ng sarili kong kotse. Hindi na sana nahihirapan kapag may ganitong emergency. Pwede naman ah. Siguro naman kaya na yun ang ipon mo. Pero dapat, matuto ka muna mag-drive. Mag-driving lessons ka para sigurado. Magagawa ko din lahat yan. Sa ngayon si Yan muna yung priority ko. Gets naman kita dyan. Iba ka rin talaga magpahalaga sa mga mahal mo, no? Siyempre naman. Lahat ng nagiging mahalaga sa akin, may special part na dito sa puso ko. Drama naman? Ikaw panira ka talaga kahit kailan. Iniinis naman kita para di ka na masyado mag-alala dyan. Ganon? Pero thank you sa pagpapagaan ng loob ko. Sus, wala yon. Papadudot, kaya pala gano'n na lamang ang pagpapanik ko ay dahil hindi nga talaga biro ang kalagayan noon ni Yan. Na-diagnose po ito ng vet na merong FIP o yung Feline Infections Periotonis na isang nakamamatay na sakit ng mga pusa. Mabuti na lamang at nagamot pa siya kahit may kamahalan din ang mga nagastos namin ng panahong yon. Nung una, papadudot, ay sinisisi ko pa si Jomel sa pagpapabaya niya kay Yan. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa pag-aalaga sa fur baby namin, kaya posibleng kaya ito nagkasakit ay dahil sa kapabayaan ni Jomel. Sa halip na makipagtalo ay nagsorry na lamang siya sa akin at inamin yung tungkol sa kapabayaan niya. Napilitan na lang daw kasi siya noon na kunin sa akin si Yan tuwing schedule niya ng pag-aalaga kahit sobrang busy niya sa trabaho at iba pang mga bagay. Panay ang sorry niya sa akin matapos ang nangyari, pero nagtaka naman ako kung bakit wala na akong naramdamang galit sa kanya pagkatapos noon. Saka ko lang naalala kung gaano siya nag-worry hindi lang para kay Yan, kundi pati na rin sa akin ang gabing yon na nagka-emergency kami. Nung i-discharge na ng vet si Yan ay nagpumilit pa siya na ihatid kami sa apartment ko kahit pagod na siya noon galing sa kanyang trabaho. Naka-leave naman ako ng araw na yon at hindi ko tuloy napigilan na maramdaman ng awa para sa kanya. Halos wala na kasi siyang pahinga. Pagkatapos noon ay saka ko lang na-realize na hindi na namin namalayang nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Hindi na kami nagtatalo gaya ng dati. Nakikinig na rin siya sa mga sinasabi ko noon, pero hindi ko pa rin naman masasabi na naging responsable na talaga siya pagdating sa pag-aalaga sa fur baby namin. Siguro'y dahil hindi talaga siya mahusay pagdating sa ganung bagay. Pero isa lang naman ang sigurado ako. Mahal niya rin si Yan tulad ng pagmamahal ko sa alaga naming yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang taon na rin naman ang lumipas at tuluyan na rin kaming nakapag-adjust ni Jomel sa pagiging for-parent kay Yan. Masasabi ko na noon ay gets na namin ang bawat isa, Papa Dudut. Na naiintindihan na namin kung bakit gano'n na lamang ako palaging mag-alala para sa fur baby namin, at naiintindihan ko na rin kung bakit minsan ay hindi naiiwasang may maling paraan ng pag-aalaga sa kanya. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay para kaming bumalik sa dati. Yung mga panahong okay pa nga kaming dalawa bilang magkarelasyon, at nakakatuwa lang na madalas nang mangumusta si Jomel sa akin kahit na hindi na tungkol kay Yan ang mga tinatanong niya. Naisip ko tuloy noon na sana'y magtuloy-tuloy na ang mga ganon. Ang tagal na rin kasi nang lumipas bago kami ulit nagkasundo. Yung huling taon kasi namin bilang magkarelasyon ay sobrang naging toxic na, at noong maghiwalay kami, alam na naming hindi na talaga maisasalba pa kung ano man ang relasyon namin dati, Papa Dudut.
Oh, Jomel! Naligaw ka yata. Bakit nandito ka, ha? Hindi mo pa naman schedule kay Yan ah. Grabe ka naman. Kararating ko lang pero parang pinapaalis mo na ako agad. Eh bakit nga? Eto, pinabibigay ni Mama to. Ginawa niyang lasagna. Alam niyang paborito mo yan eh. Oo nga. Buti na alala pa niya. Sus, yun pa ba? Eh mas anak pa nga turing nun sa'yo kaysa sa akin. Kulang na lang pagpalitin tayo nun eh. Kaya ngayon, hindi mo to basta-bastang makukuha. Ha? Eh di ba pinabibigay nga yan sa akin? Oo, pero desisyon ko kung ibibigay ko sa'yo o hindi. Sama ng ugali mo. Alam mo, susumbong kita sa mama mo. Yan, ang galing talaga. Sumbongera porke paborito. Nagsiselos ka ba? Kasi mas mahal ako ng mama mo kaysa sa'yo? Para kang ewan. Hoy, hindi no. Kahit nga magpaampon ka pa dun eh. Wala akong pake. Arte mo? Wow, ako pa talaga? Teka nga, wag mong ilayo yung usapan. Bago mo makuha tong lasagna, magbayad ka muna. 20,000 para sa gas pagpunta ko rito. 20,000? Hoy, kapal naman ang mukha mo. Akin na nga yan. 20,000 ka pa dyan. Kuripot mo talaga. O sige na nga. O eto na. Sayong-sayo na. Pakisabi sa kanya salamat ha. Baka gusto mo rin sabihin sa kanyang happy birthday. Pwede rin yun. OMG! Birthday niya pala ngayon. Shucks, nakakahiya, nakalimutan ko. Sus, okay lang yon. Alam ko naman na marami kang ganap ngayon. Lalo na't kakapromote mo lang. Oh, paano mo naman nalaman yun? Hindi naman ako nagkukwento sa iyo ah. Sinabi sa akin ng mama mo. Alam mo namang madalas silang magkasama ng nanay ko. Ay, iba rin no? Chinismis na ako ng sarili kong nanay sa iyo. Eh alam mo na ako yung paborito niyang manugang na hilaw. Mukha nga. Hanggang ngayon kasi, kinukumusta ka pa rin niya sa akin. Sana sinabi mo na mas lalo na akong gwapo ngayon. Ay talaga? Saan banda? Ikaw grabe ka sa akin. Mas marami na akong tulog ngayon no. Tsaka may skincare routine na rin ako ngayon. Skincare? Bakla. Oy, porke lalaki di na pwede mag-skincare? Masyado ka talaga. Siyempre kailangan wala akong pores sa pisngi. Baka mamaya ma-turn off sa akin yung… Sino? Wala. Puro ka kasi kalokohan. O siya, pakisabi na lang sa mama mo na salamat dito sa lasagna. Magpapadala na lang ako ng regalo sa kanya this weekend. Try ko rin bumisita, pero kung hindi man matuloy, ikaw na lang mag-abot. Pupunta ka rin naman dito sa linggo, di ba? Oo. Wala namang problema sa akin kung ako yung mag-aabot kay mama. Nga pala, naaawa na ako kay Yan. Bakit naman? Eh ang lusog-lusog nga nun. Hindi naman mukhang kawawa. I mean, naaawa ako kasi wala siyang permanent na tirahan tulad ng ibang alaga. Tagtag na siya sa kakabiyahe. Kawawa naman. Alam mo, kailangan na niya magstay sa iisang bahay na lang, yung di na palipat-lipat. Teka nga, ano bang pinupunto mo? Yung ipamigay na lang ba natin si Yan? Jomel naman, kinaya naman natin ng 1 taon yun. Bakit kailangan pa siyang ipamigay? Uy, hindi ah. Kahit kailan di ko naging option na ipamigay siya sa iba. Sa atin lang siya. Pero kasi… Pero kasi ano? Kakausapin na lang kita sa linggo. Aalis na muna ako. Sumasama na naman sikmura ako eh. O sige, ingat. Ingat ka. Papadudot buong araw kong inisip yung sinabing yun ni Jomel. Matapos kasi yung 1 taon ay saka lang siya nag-open tungkol sa kalagayan ni Yan. Medyo kinabahan nga ako sa sinabi niya. Hindi ko kasi alam kung anong tumatakbo sa isip niya ng sandaling yon. Gusto niya na sa iisang bahay na lamang ang fur baby namin. Pero tulad ko ay ayaw niya rin namang ipamigay. Maraming tumatakbo sa isipan ko ng panahon na yon at dahil linggo pa kami muling magkikita, halos hindi na ako makapaghintay. Hindi kasi maganda yung pakiramdam ko sa mga sasabihin niya. Ugali ko pa naman ang mag-overthink kapag binibitin ako sa mga sinasabi sa akin. Yung tipong may intense na eksena sa teleseryeng sinusubaybayan tapos ay biglang bibitinin at aabangan kinabukasan. Ewan ko ba, pero bigla na lamang ako noong nakaramdam ng matinding kalungkutan sa hindi malamang kadahilanan. Sinubukan ko siyang i-text para sabihin sa akin yung gusto niyang sabihin. Pero panay lang ang send niya ng smiley face
at pinanindigang sa linggo na lamang kami mag-uusap. Kaya naman wala na rin akong nagawa noon kundi ang maghintay. Kahit na sa bawat oras na lumipas ay hindi ako mapakali habang iniisip kung ano ang plano niya para sa fur baby namin na si Yan Yan Papa Dudut. Talas ang pakiramdam mo, Yan Yan ah. Alam na alam mo talaga pag dumarating yung daddy mo. Sandali lang ha, pagbubuksan ko muna siya. Dito ka lang sa sofa. Good boy, baby. Oh, ang aga mo yata. Pasok ka. Ayaw mong nalilate ako, di ba? Nakakapanibago lang kasi. Gusto mo ba ng coffee, tea, or juice? Water na lang with ice please. Medyo napagod sa traffic eh. Upo ka muna. Sasabihin mo na ba yung gusto mong sabihin? Anong sasabihin? Ikaw talaga? Yung tungkol kay Yan Yan at yung sa iisang bahay na lang siya dapat? Limot mo na agad? Joke lang, ito naman. Siyempre naaalala ko. Oh, tubig mo. Thanks. So, ano nga? Well, tulad ng sabi ko sa'yo, kailangan na ni Yan Yan ng iisang bahay lang. Yung di na siya masa-stress na palipat-lipat siya every week. O tapos? Maiko, gusto ko kasi na, Na ano? Please naman oh. Huwag ka namang bitin dyan. Tagal ko na ngang iniisip kung ano yung sasabihin mo tapos ganyan ka pa. Pabitin. Gusto ko sana, sa'yo na si Yan Yan. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko sa'yo na lang siya para di na siya masistress. Pero wag kang mag-alala. Ako yung gagastos para sa kanya. Lahat-lahat. So, yan pala yung plano mo? Na sa akin na lang iiwan yung responsibilidad kay Yan Yan? Hindi naman sa ganon. Sabi ko nga sa'yo, ako nang gagastos sa lahat ng pangangailangan niya. Wala ka nang gagastusin kahit piso. Talaga ba, Jomel? Pera lang yan. Mas mahirap yung pag-aalaga sa kanya. Pero di ka naman mahihirapang alagaan siya kung mahal mo siya, di ba? Bakit ikaw? Hindi mo ba siya mahal? Kaya ganun na lang kadali sa'yo na ibigay na lang siya sa akin? Kasi alam kong ikaw yung mas maayos mag-alaga kaysa sa akin. Ikaw yung mas may malasakit at nakakaramdam kapag may mali sa kanya. Wala ako nun. Kung problema mo naman yung pag-aalaga, pwede kang kumuha ng yaya at ako na rin yung magbabayad. Teka nga, bakit ka ba nagdesisyon agad ng ganyan? Sana tinanong mo muna ako. Ayoko na kasi makipagtalo. Alam ko rin naman na ayaw mo siyang ipamigay. Napamahal na siya sa atin eh. Yun na nga eh, napamahal na sa atin. Pero bakit ngayon binibigay mo na siya sa akin? Nasaan dun yung sinasabi mong pagmamahal? Ako naman yung gagastos eh. Kaya ko rin gumastos sa kanya. Pera lang yan eh. Kaya ko pang kitain. Pero ang unfair mo. Mas mahirap yung mag-alaga kaysa magsustento. Kaya nga nagsuggest ako na kumuha ng taga-alaga, di ba? Para di ka na rin mahirapan. Hindi. Umiikot na naman tong usapan eh. Bakit nga nagdesisyon ka ng ganun? Pwede rin namang ikaw na lang yung kumuha ng taga-alaga ah. Allergic kasi si Ann sa pusa. Ann? Sinong Ann? Girlfriend ko. Actually, fiancé na. Fiancé na. So, matagal na kayo? Oo. At sa bahay na rin siya nakatira. Lagi siyang sinusumpong ng allergies niya dahil kay Yan Yan. At madalas na rin namin yung pag-awayan. Kaya bago pa lumaki yung problema, gusto kong ibigay na lang siya sa'yo. Tutulong pa rin naman ako. Pero sa pinansyal lang. At dadalaw kapag… Huwag na. Hindi mo na ako kailangan pang i-convince. Sige, payag na ako. Thank you. Buti na lang pumayag ka. Kukunin ko na lang yung account number mo para… Hindi na kailangan. Kaya ko na siyang sustentuhan. Bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Disappointed lang. Sabi mo dati, aalagaan mo pa rin siya kahit wala na tayo. Pero nagkaroon ka lang ng bago, nag-iba ka na lang bigla. Ano bang pinakain sa inong girlfriend mo, ha? Hindi naman sa ganon. Kinailangan ko lang talaga mag-adjust. Di naman kasi pwede na matali na lang ako sa pag-aalaga sa kanya habang buhay.
Paano tayo magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya? Sana naman maintindihan mo rin ako. Paano naman ako? Paano kung magkaroon din ako ng pamilyang bawal sa pusa? Hindi ko alam. Hindi mo alam, pero ang bilis mo makapagdesisyon ng pabor sa iyo yung sitwasyon. Teka nga, pinag-isipan ko rin naman yun bago ko sinabi sa'yo ah. Sorry, alam ko nabigla ka pero pwede mo rin namang pag-isipan yung sinabi ko sa'yo. Isa pa, pusa lang siya, hindi tao. Hindi mo kailangan… So yun na lang yung tingin mo sa kanya ngayon? Dahil may iba nang nagpapasaya sa'yo? Umalis ka na nga lang. Maiko, I'm sorry. Please lang, umalis ka na. Papa Dudut, halos mamanhid ang buong katawan ko nang makaalis na si Jomel. Hindi ko matanggap na ganun lang kadali para sa kanya. Naiwan sa akin si Yanyan samantalang nung wala pang ibang babae sa buhay niya ay parang tunay na bata na rin kung ituring niya ang fur baby namin. Ang masakit pa sa tagal na naming nagkikita at nagkakausap ni minsan ay hindi man lang niya nabanggit na meron na pala siyang bagong girlfriend. At sinabi niya lang yon sa akin kung kailan kailangan na at nagpaplano na silang magpakasal. Aaminin kong sumama ang loob ko ng panahon na yon at hiniling na sana'y hindi na lamang siya nagpakita sa akin. Pero aaminin ko pa rin, Papa Dudut, na umasa ako na iba ang ibig niyang sabihin tungkol sa isang bahay lamang titira si Yanyan. Ang akala ko noon ay may pag-asa pang magkabalikan na kami dahil na rin sa muli naming pagkakasundo. Kung nakipagbalikan lang sana siya noon, tatanggapin ko siya ulit dahil aminin ko man o hindi ay mahal ko pa rin siya. Gustong gusto ko yung sabihin sa kanya noon pero wala akong lakas ng loob. Kaya noong nalaman ko na may bago na siya ay nakaramdam ako ng napakatinding selos at pagkainggit. Nung tuluyan nang naputol ang koneksyon namin sa isa't isa ay wala nang naiwan sa akin kundi si Yanyan. At tuwing nakikita ko ang fur baby namin ay lalo lamang akong nalulungkot dahil siyang nagpapaalala sa akin na kahit kailan ay hindi na magiging kami ulit ni Jomel. Pero hindi naman yon kasalanan ng isang alaga na minsan ding naging tulay para kahit papaano'y magkasama kami at magkaayos pa ng ex ko. Kaya sinubukan ko na lamang natanggapin ang lahat at ibinuhos ang buong atensyon ko kay Yanyan. Naniniwala kasi ako na darating din yung taong mamahalin ako at paninindigan hanggang sa huli. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at marami pong salamat sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS para sa pagkakataong maibahagi ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Again, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat na bumubuo ng programang ito. Ang inyo pong forever kapuso, Maiko. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1